Isang subscriber na naman natin ang ating natulungan. Isang senior citizen na na-hospital ng ilang araw dahil siya ay na mild stroke. At dahil sa sobrang tagal niya sa hospital, ay umabot na ng 54,000 pesos ang kanyang total bill. Pero dahil napanood niya ang ating interview kay PhilHealth Vice President for NCR Pro, Dr. Bernadette Lico, ay from 54,000 pesos ay 0 pesos or wala siyang binayaran kanyang hospital bill. Yan ay dahil sa no balance billing ni PhilHealth. At sa videong ito, makakausap natin yung anak ng senior citizen na nag-process noong no balance billing ng kanyang ama. Sa ating unang video na interview natin, si Dr. Bernadette Lico, ang Vice President ng PhilHealth NCR Pro, kung saan tinalakay natin kung ano ang no balance billing. Just to summarize, ang no balance billing policy ni PhilHealth ay alinsunod sa Section 43 of the Implementing Rules and Regulations of the Republic Act 1066 o ang National Health Insurance Act of 2013 na nagsasabi na wala na dapat ibang fee or other expenses na i-charge para sa lahat ng mga indigent PhilHealth patient. Pero ito pa rin ay subject sa guidelines na ilalabas ng PhilHealth. Sino-sino naman ang maaaring mag-avail ng no balance billing ni PhilHealth? Una na dyan, yung mga tinatawag na PhilHealth indigent members. Yung mga taong no visible source of income or walang kakayahan o trabaho o kaya may trabaho man pero hindi sapat para sustentuhan ang pang-araw-araw na kinakailangan ng kanyang pamilya. Pangalawa naman, sa mga taong qualified for no balance billing, ito yung mga tinatawag na sponsored PhilHealth members. Ito yung mga individual kung saan yung contribution nila ay binabayaran ng other individual, government agency o kaya ng isang private entity. Pangatlo naman, sa makakasali sa no balance policy ni PhilHealth ay yung mga domestic worker or mga kasambahay. Halimbawa dyan, yung mga yaya, cook, or mga gardener. At ang pang-apat, ang ating mga senior citizen. Any Filipino na 60 years old and above na. At ang panlima naman, yung mga tinatawag na lifetime member ni PhilHealth. Ito naman yung mga PhilHealth member na na-reach na yung retirement age at merong at least 120 contributions kay PhilHealth. At yan ang pag-uusapan natin sa videong ito, kung saan magsasample tayo ng experience ng isa sa ating mga subscriber. Pero bago yan, this is Bianikin, here to go HR vlogger. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan i-like, comment down below, mag-subscribe para maging updated ka sa mga benepisyo na dapat mong makuha. Tara, kausapin na natin ang anak ng ating subscribers kung paano niya nga ba in-avail ang no balance billing ni PhilHealth. So for today's video, makakasama natin yung isa sa mga subscriber ko kung saan yung father niya na isang senior citizen ay na-hospital. Bali, na-hospital siya ng ilang days, na-confine siya sa hospital. And from 54,000 pesos ay wala silang binayaran ni piso. So for today's video, pag-uusapan natin kung ano yung process na ginawa niya. So, to begin with, ano po ba yung nangyari sa tatay mo, Miss Linmarie? Actually, ang nangyari sa kanya is nagka-stroke siya way back on September 21, 2024 in the afternoon. Actually, that time, nasa sila sa bukid sila with my mom. So, yun. Ang nangyari kasi, nagpunta siya fiesta. Then suddenly daw, nagkahilo siya. And then yun na, nag-start na stroke siya. And then dila na siya sa hospital ng Manay. So, bali yung hospital ng Manay, private siya or public hospital? Public hospital actually. And then, pagdating ng sa Manay kasi, gi-recommend siya na dalhin na lang siya sa Tagum. Kasi sa Tagum is, big hospital siya, public hospital din siya. And then maraming gamit, kompleto din sila doon ng mga equipments. Okay, for clarification purposes, ilang taon na po ba yung tatay natin? 61 na po. 61 years old. Bali, yung father mo ba, before nag-work siya? Or
I mean, nag-work siya as employee na nagbabayad ng PhilHealth contributions or hindi naman? Hindi po. So ibig sabihin, pasok siya doon sa category na indigent senior citizen. Tama? Yes po. Ilang days ba siya sa na-hospital? 13 days actually. 13 days. Okay. Yes. Sa 54,000 na billing nyo, kasama na ba doon? Ano yung mga inclusions doon? Actually, lahat na. X-ray, check-up sa doctors, mga meds, at saka yung kasama na yung days, kung ilang days siya nag-stay sa Okay. hospital. So, ibig sabihin kasama na rin yung mga gamot na pinainom sa kanya during the 13 days confinement. Yes. Okay, Mm. I see. Then, ano yung process na ginawa mo para ma-avail yung no balance billing ni PhilHealth? Yes. Actually, ang nangyari, si Papa kasi, so syempre wala siyang work. So, pagpunta ko doon sa sa Tagum kasi ipa-process ko na yung niya, yung billing niya. So, yung PhilHealth kasi ng papa ko, hindi pa siya updated. Kumbaga, may PhilHealth siya, pero matagal na. So, kailangan kasi talaga siya i-update within the day. So, ang nangyari, nag-advise sa akin yung cashier ng Tagum na ipa-update siya or pumunta ako sa main na PhilHealth ng Tagum. So, yung step 1 na ginawa ko, kasi may bigay sila sa akin na na request para ma-update sa PhilHealth yung ID ni Papa. So, yung first na ginawa is, pagpunta mo ng PhilHealth ng Tagum, magkukuha ka ng number. Pero depende sa sa transaction kasi yan eh. Kasi may iba't ibang transaction kasi yan. Like, kung magpapa-member ka pa lang, or magpapa-update ka ng PhilHealth mo. So, since ako nagpapa-update lang ako ng PhilHealth ni Papa, first na gagawin mo, yung step 1 talaga is kukuha ka ng number sa counter. And after, kadalawa is mag-wait ka, natatawagin yung number mo dun sa counter. And then after that is ibibigay na nila kung ano yung need mo, like updated na PhilHealth ng Papa ko. Then after that, Ano bang ginawa dun sa updating ni PhilHealth, Tagum branch? ano lang nila, ibibigay mo lang yung name ng papa mo, ilang taon, yun lang. Yun lang Bali, ang ang sinabi itatanong mo nila. sa kanila for updating purposes lang. Yes. Okay. Yes. And then after that, may papel na ibibigay nila sa inyo. Mapapakita yun sa inyo ni biyahe ni Kian. Yung mga details. Okay. Then after nun, once updated na yung PhilHealth Yes. PhilHealth details ni Papa mo, kumuha ka ng MDR. Yes. Kumuha ako ng MDR, and then after, yung binigay nila sa'yo na MDR, yun yung ibibigay mo doon sa billing ng Tagum. And then Okay. after that, doon mo din malalaman kung may babayaran ka pa or wala na. But thanks God naman, actually, it's a really, really big help for us, actually. Bali, nasunod mo ba yung video na binigay ko sa'yo? Kasi nung time na nagtatanong ka, sabi mo lang, baka may discount lang na PhilHealth. Sabi ko sa'yo kasi, walang discount yan. Papanood mo sa kanila yung interview ko with the PhilHealth Vice President. Yan yung steps na ginawa mo. Yes, actually, yun talaga yung pinanood ko at thank you so much sa binigay nyo. Actually, kung hindi dahil noon, hindi ko talaga malalaman kung ano ang exact na ipaprocess ko talaga. Kasi yun na time yun, I'm very stressed po talaga. Thank you po talaga, Kin. For clarification purposes, sabi kasi sa IIR ni PhilHealth, dapat daw ino-orient or ini-inform yung indigent PhilHealth member sa process ng pag-avail ng no balance billing. I-confirm ko lang na nagpunta ba kayo sa hospital, na-orient kayo na pwede kayo mag-avail ng no balance billing ni PhilHealth or hindi? Yes, actually, sinabihan kami niyan. Actually, lahat talaga. Pag pumunta ka sa cashier, tas may PhilHealth ka, actually, diretso talaga na mag-a-advise sila or i-inform kanila about sa PhilHealth na pwede mong i-avail. Okay. Ibig sabihin, mabilis lang yung process. Yes, mabilis lang po talaga. Ginawa mo ba yung updating ng PhilHealth membership ng father mo? Ayun na yung pang 13 days na maglalabas na kayo ng hospital or hindi pa naman? Actually, pag first pa lang talaga na like 1 day pa lang ng papa ko, gi-process ko na talaga siya. Okay. Mismo ang hospital, yes. Mismo ang hospital kasi ang mag-a-advise sa iyo na, ma'am, since na-admit na si sir, kailangan yung
i-process nila yung PhilHealth niya. Kasi ginagawa nila, yun yung process ng hospital. It's because para pagdating ng paglabas na ng patient, hindi na, less hassle na talaga siya. Kaya Oh. mas better, first pa lang, ipaprocess mo na talaga siya. Okay, I see. Yeah. So, ibig sabihin nun, nalaman nyo na lang na no balance billing na nung final na billing na wala kayong babayaran. Yes. Okay. Yes po. Doon yun na lang. Ang napansin ko kasi sa billing nyo, nung final amount, niless muna yung senior citizen discount, then yung all case rate, then sumunod yung no balance billing ni PhilHealth, kaya naging 0. Yes po. Confirm ko lang pala, na-confine siya sa ward type, tama? Yes po. Yun. Yun guys, yung ikaklaro ko sa inyo, ma-avail mo lang yung no balance billing ni PhilHealth pag ikaw ay na-confine sa isang ward type confinement sa isang public hospital. Kasi pag nag-request ka na ilipat ka sa isang private room, automatic na madi-disregard or maalis na yung no balance billing na availment na na-discuss ba yan sa'yo ng taga-hospital? Yes. Okay. Actually, kasi, yes, nag-ask kasi ako before sa hospital na gusto kong i-try sana na i-transfer si Papa into private. Pero nag-advise sa akin yung taga-tagong doktor na pag i-transfer siya sa private, madi-disregard na yung yung zero balance niya sa PhilHealth. Yes po. Yun. So, ayun. Buti naman at mabilis lang pala ang naging process ng pag-a-avail natin sa no balance billing. Kaya kudos talaga sa taga PhilHealth para sa benepisyong ito. So ano po yung masasabi natin sa lahat ng members ng PhilHealth at lahat ng sa PhilHealth in general? Actually, big thank you po talaga sa PhilHealth. Actually, malaking tulong po talaga sa kanila. Kasi kung walang PhilHealth po, magbabayad ka po talaga or magbabayad po talaga kami ng gano'n na amount. Kaya big help po talaga sa amin ang PhilHealth. Kasi lahat kinover na ni PhilHealth from medicine, room, tsaka yung professional fee ng doctors, di ba? Mga ganon. Tsaka mga gamot. So, ibig sabihin, ang laking tulong talaga ng no balance billing ni PhilHealth. Yes. So, yun lang naman ang ating katanungan for today's video. Gusto ko lang po magpasalamat sa time na binigay nyo. And for sure, maraming matutulungan yung information na binigay nyo ngayong araw. So, yun lang po at maraming salamat. And good luck po and sana po gumaling na yung tatay nyo. Yun lang po. Thank you. Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa no balance billing ni PhilHealth, maaari mo mapanood ang ating naging interview kay PhilHealth NCR Pro Vice President Dr. Bernadette Lico na ilalagay ko naman sa description box ng video na ito. And hopefully guys, marami kang natutunan sa video ito. Kaya ko po ginawa ang aking YouTube channel na makatulong at magbigay ng sapat at totoong impormasyon sa ating mga kababayan. Dahil ako nga po si Biyahe ni Kin, your to go HR vlogger. Yun lang po at maraming salamat. God bless!